ka na magmatigas. Ano, pagkatapos ka nilang pagsawaan, ako hindi na pwede? Sumunod ka na lang. Yan ang makabubuti para sa'yo. Huwag po. Tama na po. Pakawalan niyo na po ako. Ayoko na. Pakiusap, kuya. Hinahanap na po ako ng tiyahin ko. Tiyahin mo? Ano naman ang pakailam ko sa tiyahin mo? Isa lang, pagbigyan mo na ako para hindi ka na masaktan. Pakiusap po. Ayoko po. Hayaan niyo na po akong makauwi. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Pangako po, hindi ko po kayo isusumbong. Maawa po kayo sa akin. Maawa? Tingin mo ba makakaraos ako kung maaawa ako sa'yo? Tigilan mo na yung drama mo, ha? Humiga ka na lang. Dali na! Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kuya, kahit ano pong gusto niyo ibibigay ko, huwag lang po ito. Maawa po kayo sa akin. Tumigil ka na nga dyan, nakakairita ka ang drama mo. Tanggapin mo na lang na aangkinin kita at pagsasawaan ka namin ng paulit-ulit. Isang gabi lang naman to. Huwag mo na akong dramahan, nakakawala ka ng gana, sasampalin kita dyan eh. Dali na, humiga ka na. Vanessa! 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 Nariyan ka ba? Sumagot ka! Anak naman ng teteng, oh. Ang malas naman! Hindi man lang ako nakaisa! Itigil mo ng pag-aalburuto dyan. Magbihis ka na, sumibat na tayo, pre. Iwanan na natin yung babaeng yan. Mahuhuli pa tayo dahil dyan, eh. Mga hayop sila. Magbabayad kayo. Taon 2008, Zamboanga del Sur. Anong nangyayari sa iyo, Vanessa? Gutay-gutay ang suot mo. Saan ka ba nanggaling at kahapon ka pa nawawala? Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag na huwag kang lalayo dito sa simbahan? Namumutla siya, Sister Teresa. Mukhang dapat na yata natin siyang dalhin sa malapit na ospital sa bayan. Vanessa, magsalita ka. Makikinig ako sa iyo. Sabihin mo kung ano nangyari sa iyo. Sinong may kagagawan nito? Sister, saan daw siya nakita? Natagpuan daw siya sa gitna ng kakahuyan ng mga tanod sa kabilang bayan. Pwede ko ba kayong makausap sandali? Ano po yan, Father? Ibang kutob ko sa nangyari sa pamangkin mo. Ayoko sana mag-isip ng masama. Pero sa itsura at trauma na nakikita sa pamangkin mo, ay mukhang napagsamantalahan ng bata. Makabubuti pang dalhin mo na siya sa mga dalubhasa sa kabilang bayan. Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo kung ano talagang nangyari sa kanya. Ang may papayo ko lamang ay ibulong mo pa rin sa Diyos ang lahat ng ito, sister. At sana, hindi totoo ang hinala ko. Sus Maria Jose, Padre, huwag naman sanang ipahintulot ng may kapal. Napalunok si Sister Teresa at nanlalata ang buong katawan habang sinusuri ang duguang katawan ng kanyang pamangkin na si Vanessa. Ilang beses niya rin itong tinanong, ngunit walang kahit na anong sagot. Awang-awa siya rito at sa kanyang isip ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang pamangkin. Sa isang araw pa lang na pagkawala ay nangangalumata na ito. Gulo-gulo ang buhok na nung isang araw lang ay patag na patag sa pagsusuklay. Nakatitig lamang ang bata sa kawalan habang ang kanyang mga mata ay walang humpay ang pagtulo ng luha. Mabilis naman na sinunod ng madre ang payo ng pari sa kanya. Dinala nila sa ospital ng bayan ang kanyang pamangkin. Padre, ano po ang sabi ng doktor? Tama ang hinala ko, sister. May trauma ang pamangkin mo dahil pinagsamantalahan siya. Napakuyom ng kamao si Sister Teresa.
Nakaramdam siya ng panlalamig ng buong katawan habang unti-unti namang hindi na niya marinig ang iba pang sinasabi ng kasamahang pari. Hindi niya matanggap ang sinabi nito sa kanya. Alagang-alaga niya ang bata at ni minsan ay hindi siya nagpabaya dito. Isang madre si Sister Teresa at halos kalahati na ng buhay niya ay naninilbihan siya bilang isang alagad ng Diyos. Sa mga panahong yun, kasama niya ang batang si Vanessa. Lumaki yung mabait na bata at mapaglingkod din sa simbahan kagaya niya. Naging simple lang ang kanilang pamumuhay at kinikilala sila doon ng mga taong araw-araw na pumapasok sa simbahan. Habang ang pamangkin naman na si Vanessa ay pinag-aaral niya sa kolehiyo na nasa kabayanan lamang ng La Trinidad. Isang matinding pagyugyog ng kanyang balikat ang nagpabalik sa madre sa realidad. Sister, narito na ang mga pulis. Sister, kayo po bang guardian ng biktimang si Vanessa? Ako nga po. Ano po ang balita? Gang rape po ang nangyari sa pamangkin niyo, sister. Itong grupo ng mga salarin, mga estudyante din sila ng La Trinidad University, at kasalukuyang nasa presinto na sila ngayon. Mabuti naman. Sisiguruhin ko makukuha ni Vanessa ang hustisya. At dapat walang kahit isa sa mga salarin ang makakatakas sa batas. Naniningkit ang mga mata ni Sister Teresa na nakatitig sa mga pulis. Ramdam niyang bumubulusok ang init sa kanyang muka. Gayunpaman, pilit niyang ikinakalma ang sarili, lalo na at may imahe siyang dapat ingatan. Sandali lang, sister. Meron pa po kayong dapat malaman. Ay, teka. Saan mo ko dadalhin? Pasensya na, sister, pero satin-satin lang po ito. Medyo bigatin po kasi yung idedemanda ninyo. Bigatin? Hindi ko kayo maintindihan. Mabuti pa diretsahin niyo na lang ako sa gusto niyong sabihin. Ganito po kasi yan, sister. Mukhang dapat niyong pag-isipang mabuti kung magsasampa talaga kayo ng kaso o hindi na. Kung gusto niyo ng mas tahimik na buhay, mas mabuti po na wag na lang. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Tama ba yung narinig ko? Wag nang magsampa ng kaso? Sino ka para sabihin sa akin yan? Pamangkin mo ba ang naabuso? Kayo pong bahala kung magpapatuloy kayo sa gusto niyong gawin, sister. Tutal, mukhang desidido ka naman na. At mukhang buong-buo na nga ang loob ninyo. Sige, ituloy niyo na lang ang pakikipaglaban sa mismong anak ng mayor natin. Anong sinabi mo? Ay, anak po ni Mayor ang leader ng grupong gumahasa sa pamangkin ninyo. At ang tatlong kasama niya ay anak na may-ari ng plantasyon ng saging sa bayan natin. Mga menor de edad pa sila, sister. At kapag sinabing menor de edad, alam mo na kung anong kasunod na salita dyan. Absuelto. Wala akong pakialam kung sino man ang mga demonyong yan. Wala akong pakialam kung kaninong anak sila. Naintindihan mo ba? Ang mahalaga pagbabayaran nilang ginawa nilang karumal-dumal na krimen sa pamangkin ko. Kalma lang, sister. Kung panlisikan mo ko ng mata, parang ako may ginawa sa pamangkin mo, ha. Buti pa, kausapin mo na lang sila. Ang totoo niyan, kanina pa sila nasa presinto. Nandito rin nga pala kami para sunduin kayo. Gusto ka rin talaga nilang makausap. Makikipag-ayos sila sa inyo. Naninikip ang dibdib ni Sister Teresa habang nakasakay sa patrol. Pakiramdam niya walang hustisya sa nangyayari. Habang nasa loob ng sasakyan ay tahimik lamang siya pero malikot pa rin ang kanyang pag-iisip. Alam ko na kung anong binabalak ninyo. Dahil anak ni Mayor ang kasangkot at mga bigating tao, malamang ay kakausapin ako nito para manahimik. Babayaran ng malaking halaga para hindi magsalita. O kaya patayin na lamang ako para tapos na ang usapan. Ayos ka lang ba, sister? Hindi ito ang daan papuntang presinto. Saan niyo ako dadalhin? Shortcut lang to. Huwag ka mag-alala. Makakarating din tayo sa paroroonan natin. Oh,
nandito na pala tayo. Sabi ko naman sa iyo, sister sa presinto kita dadalhin at hindi sa langit. Sila ba yung 4 na lalaki? Oo, kilalang kilala dito sa atin ang mga magulang nila. Nasa kulungan pero prenteng-prente? Kampanteng-kampante? Ganyan ba dapat kapag anak ng opisyal ng bayan? Nakataas pa ang mga paa at naglalaro? May sofa sa loob ng selda, malaking bentilador at TV? Bakit? Anak mo ba nasa loob ng kulungan, sister? Baka nakakalimutan mo. Anak ng butihing mayor yan. Natural, di pwede mainitan. Ganun lang ba yon? Kitang-kita sa mukha nila na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Mga bata pa sila pero ang kanilang kaluluwa'y hinahatak na sa impyerno. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Ikaw, sister, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo Napakaingay ng bunganga mo. Kung ako sa'yo, ititikom ko na ang bibig ko kung gusto mo pa makita ang pamangkin mo. Dapat alam mo kung sinong kinakalaban mo. Dito sa mundo kapag wala kang pera at hindi ka nabibilang sa mayayamang pamilya, mailap sa iyo ang hustisya. Mahirap makamtan ng salitang katarungan. Mga makasalanan ang pinapanigan ng batas. Ikaw, pulis ka, hindi ba? Pero nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan. Pwede ba tumahimik ka na? Maging praktikal ka na lang kasi. Wala ka namang laban dito. Paikot-ikutin mo man ang mundo sa kasong to. Hindi ka pa lumalaban, talo ka na. Totoo nga pala ang sabi nila. Nabulag ang batas at ang hukuman sa mundong ito. Pero tandaan mo, pulis ka lang. Mahirap ka rin katulad ko. Ang nangyayari sa akin ay pwede rin mangyari sa'yo o sa kung sino mang malapit sa buhay mo. Makinig ka, sister. Kung naniniwala ka sa milagro, simulan mo ng tawagin ang Diyos mo, kasabay ng katapangan na meron ka. Sana lang may patunguhan niyang pagiging agresibo mo at praktikal. Ipagdarasal na lang din kita, sister. Yan lang ang may tutulong ko para sa'yo. Sa ngayon, huwag akong kausapin mo. Naandyan na ang abogado ni Mayor. Magandang umaga. Magandang umaga sa'yo, PO2. Sister. Ikaw ang guardian ng bata, tama ba? Oo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Attorney Inares nga pala. Nakahandang makipag-areglo ang mga kliyente ko sa'yo. Magkano ba, sister? Magkano ang alin? Naniningkit ang mga mata niyang tiningnan, isa-isa ang mga kaharap niya, at hindi nakagalaw ang mga ito. Hindi niyo ako maaaring bayaran. Walang katapat na halaga ang ginawa nilang kasalanan sa pamangkin ko. Sa kulungan sila nararapat. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Vanessa. Sister, mga bata pa ang inaresto. Alam mo yan. Saka hindi pa sila maaaring ikulong dahil mga menor de edad pa lamang sila. Batas natin ang masusunod at hindi kung kani-kaninong batas lamang. Kung tutuusin, malaking bagay na nag-aalok pa ang butihing mayor natin para sa inyo. Alam mo, kahit hindi kami makipag-areglo, siguradong maaabswelto naman ang mga bata. Kaya baka pwedeng pag-usapan na lamang natin to. Handang magbigay ng malaking donasyon ng mayor natin para sa kumbento. Ipapaayos namin ang mga sira-sirang parte o kahit ang haligi pa ng simbahan. Alam naming malaking halaga ang kakailanganin nyo dito. Kaya naman, bukas palad na tutulong ang aking mga kliyente. Tungkol naman sa pamangkin mo, sasagutin na nilang pag-aaral niya hanggang sa siya'y makapagtapos. Tsaka lahat ng gasto sa ospital, sila na rin ang bahala, pati na rin ikaw. Kung may gusto ka, may kailangan ka, meron kang request, sabihin mo lang at ipagkakaloob nila sa iyo yon, sister. Ang gusto ko dumaan sila sa tamang proseso. May ahensya tayo para sa mga batang kriminal at gusto ko mapabilang sila doon hanggang sa tumuntong sila sa tamang edad para makulong. At nagtawanan ang lahat ng naroroon. Anong nakakatawa? Nandun na tayo, sister. Kaya lang, ama ng bayan natin ang binabangga ng alagad ng simbahan. Wala ka na yata sa katinuan. Kung ibang taong kasangkot, posible. Pag anak ng opisyal, hindi. Pues, ilalaban ko to. Haharapin ng mga anak nila ang krimeng ginawa nila
Sa paraan ng batas o sa paraan na alam ko? Bakit, sister? Ano ba yung paraan na alam mo? Humawak ng krus at magrosaryo. Naku, nakakatakot naman pala. Dali-daling iniwanan ni Sister Teresa ang mga yon sa loob ng presinto. Dumiretso siya sa simbahan upang doon ay makipag-usap sa Diyos. Sa harap ng altar ay ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob at ang lahat ng galit niya. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Muling nanumbalik sa kanya ang nakaraan. Naalala niya nung nasa edad 14 pa lamang ay ginahasa din siya ng anak ng amo ng kanyang mga magulang. At katulad ni Vanessa ay hindi rin niya nakamit ang hustisya sa paglipas ng panahon. Ni hindi pa nga ito nakulong dahil nakapagpiyansa nung panahon na yon. Hindi rin umusad sa korte ang kaso dahil sinasabing kulang ang ebidensya kahit na ilatag na ng kampo nila ang lahat ng mga kailangan. Kaya ginawa niya ang isang bagay na sana ay hindi niya dapat gawin. Kumpleto siya sa kaalaman sa pangkukulam at ginamit niya ito para ilagay sa kanyang kamay ang batas. Siya mismo ang gumanti sa taong gumahasa sa kanya. Isinali niya pa ang abogadong tagapagtanggol nito. Wala pang 2 buwan ang lumilipas ay nagawa niya yung paluhurin sa harapan niya upang magmakaawa at humingi ng tawad. Gayunpaman, mas pinili ni Teresa na bawian sila ng buhay. Dahil dito, nakuha ni Sister Teresa noon ang ipinagkait sa kanyang katarungan. Diyos ko, huwag niyong hayaang maligaw na naman ako ng landas. Kaya ako pumasok dito para magsilbi at pagbayaran ng lahat ng nagawa kong kasalanan. Pinagsisihan ko ng lahat na nagawa ko. Isinakripisyo ko ultimo sarili kong kaligayahan. Mapagsilbihan ka lang. Kung nakikinig ka, kayon lamang ako hihiling. Sana'y bigyan mo ng katarungan na nangyari kay Vanessa. Ibigay mo sa kanya ang hustisya. Pakinggan niyo po ako. Dumaan pa ang ilang araw at linggo at napagdesisyonan ng madreng magpahinga muna sa pagiging madre at bumalik na lamang sa kanilang probinsya kasama si Vanessa. Doon ay sigurado siyang mapapahinga ang isip ng bata habang nasa proseso pa ang kaso sa korte. Ilang araw pa bago ang kanilang pag-alis ay nangyari ang bagay na ayaw niya sanang mangyari. Ang mag-krus ang landas nila ng alkalde. Umalis kayo dito! Ayaw ko kayo makita! Sa kalagitnaan ng pagdarasal ni Sister Teresa ay napatayo siya mula sa pagkakadapa sa gitna ng altar. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nag-uunahan ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Parang batingaw sa kanyang pandinig ang boses ng kanyang pamangkin. Halos magkandara pa sa lakad-takbo niyang tugon sa pagsigaw ng dalaga. Buong lakas niyang itinulak ang pinto ng meeting hall nang bumungad sa kanya ang mga mukhang hindi niya nais na makita. Si Attorney Inares, mga pulis, ang mga suspect at si Mayor. Anong kalokohan ito? Bakit kayo naririto? Hindi niyo ba nakikita? Natatakot ang bata sa mga demonyong katulad ninyo? Wala kami masamang intensyon, sister. Pumunta lamang kami ng personal para iabot itong mga pinamili namin para sa bata. At para makausap namin ang Mother Superior niyo. Para naman mapaayos itong lugar niyo dito. Vanessa, bumalik ka na sa kwarto mo. Kayo naman, Mayor. Maaari na kayong bumalik kung saang impyerno kayo nang galing bago pa ako maubusan ng pasensya sa inyo at magdilim ang paningin ko. Balita ko ay tuloy pa rin ang pagsasampa mo ng kaso. Sister, masisira ang reputasyon namin kung kakalat pa ng tuluyan ang isyong ito. Hanggat maaari, kalimutan na natin ang nangyari at mamuhay na lang tayo ng mapayapa.
Wala po tayong pag-uusapan, Mayor. Buo na ang pasya ko. Makakaalis na kayo. Kung ayaw niyong tumanggap ng pera o tulong, pues bahala kayo. Huwag niyo akong sisisihin kung matatalo kayo sa kaso. Wala naman kayong sapat na pera para lumaban. Anong gagamitin niyo? Perang donasyon na galing sa mga nananampalataya? Hindi niyo na problema yon. Lumayo kayo sa pamangkin ko. Mga hayop kayo. Sinusumpa ko ang buong pamilya niyo. Daranasin niyo rin ang lahat ng sakit na ginawa niyo kay Vanessa. Hindi ko kayo patatahimikin. Nanginginig si Vanessa sa galit nang madatnan siya ni Sister Teresa sa kwarto. Panayang iyak at hirap niya itong mapatahan. Hinayaan na lamang siya ni Sister Teresa na ibuhos ang lahat ng sakit na nadarama. Nakatulog sila habang ang bata ay nakayakap sa kanya. Dumilat ang madre at ikinabigla niya na medyo may kadiliman ang loob ng kwarto. Sa pag-aakala niya ay naiwan niyang bukas pa ang kanyang ilaw kanina. Nasipat niya ang bintana at doon ay may kaunting liwanag na makikita. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Laking gulat niya nang masipat ang isa pang madre sa loob ng kanyang silid. Nakasuot ito ng tunikang puti at nakatalikod malapit sa bintana. Ang kortinang naroroon ay nakawala na rin sa pagkakatali, kaya naman malaya itong pinasasayaw ng hangin na nagmumula sa labas. Sister, anong ginagawa mo dito sa silid ko? Meron ka bang kailangan? Wala siyang nakuhang sagot mula sa madre nang bigla na lamang namatay ang ilaw. Naku, mukhang brownout pa yata. Saglit lang, sisindihan ko lang ang kandila. Eto, sister, baka kailangan mo. Hindi na natuloy si Sister Teresa sa kanyang sasabihin. Halos hindi niya magawang kumurap sa nakita nang bahagyang humarap ang madre sa kanya. Kita niya ang kamay na nasa gilid nito. Sister, may tumutulong dugo sa braso mo. Sister! Tinapik niya ito sa balikat at unti-unting humarap sa kanya. Napasinghap siya sa kanyang nakita. Ang madring kaharap niya ngayon ay ang kanyang sarili. Nakikita niya ang sariling duguan ang mga kamay habang nakahawak naman ang isang kamay sa manok na wala ng buhay. Pinugutan niya ito ng ulo at dahan-dahan niyang pinatulo sa katawan ng manikang itim. Titig na titig ito sa kanya na may panlilisik pa ang mga mata. Paulit-ulit din na sinaksak ang manika gamit ang hawak niyang punyal. Hindi na mapigilang mapangiwi ni Sister Teresa nang makitang rumirehistro ang pagngisi ng impostorang madre habang dahan-dahang sinasakal ang manikang hawak nito. Bumubulong pa ito ng orasyon na parang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Palakas ng palakas ang litanya ng madre habang ang maitim na usok naman ay kumakalat sa paligid at umaangat sa katawan ni Sister Teresa. Para bang may puwersang humawak sa kanya upang hindi na siya makagalaw pa mula sa usok na unti-unting pumapalibot sa kanyang katawan. Hindi na niya mapigilan ang mapaisip. Anong nangyayari? Ramdam kong hindi na ako makakahinga kung magpapatuloy pa ito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Huminga siya ng malalim bago bumuelo sa pagsigaw. Tulong! Isang malakas na sunod-sunod na pagbatingaw ng kampana ang nagpagulantang sa pawis sa pagkakatulog na si Sister Teresa. Panaginip lang pala ang lahat ng yun. Wala sa loob niya na tiningnan ang orasan at ang labas ng bintana. Todo ang pagtatakang madilim pa at wala pang 6:00 ng umaga ay nag-iingay na ang kampanaryo. Narinig na rin niya ang mga yabag ng mga nagmamadaling madre na lumabas sa kani-kanilang mga silid. Vanessa, kailangan na nating bumaba. Madali ka.
Muli niyang sinulyapan ang katabi nang mapansin ng madre na wala na itong makuhang tugon mula sa kasamang dalaga, ngunit nagulat siya nang pagtingin niya ay wala na rin ito sa kanyang tabi. Vanessa? Vanessa, nasan ka? Dali-dali siyang tumakbo papalabas ng silid nang makita niyang malinis na ang daanan at halos wala ng mga tao na naroroon. Sister? Padre, anong ginagawa niyo rito? Magmadali ka. Ang pamangkin mo nandoon sa itaas ng kampanaryo. Anong ginagawa niya doon? Habol hiningang nagkukumahog na pumunta ang madre kung saan ang lugar na sinasabi ng pari. Tinungo niya ang lugar kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Ay, Diyos kong mahabagin! Vanessa, bumaba ka dyan! Kitang-kita ng madre na parabang wala na sa katinuan ang dalaga at halos wala na itong naririnig pa mula sa ibaba. Nakatayo si Vanessa at nagbabadyang tumalon. Patuloy ang pagsigaw ni Sister Teresa sa pangalan ng kanyang pamangkin, ngunit para itong nagbibingi-bingihan na itinuloy ang kanyang plano. Halos malagutan ng litid ang madre sa pagpalahaw nito nang makitang umaagos ang dugo sa nangingisay na pamangkin na nasa kanyang paanan. Sa harapan ng lahat ng nasa simbahan ay tinapos ni Vanessa ang kanyang paghihirap. Vanessa, anak, gumising ka. Tulungan niyo ako, tumawag kayo ng ambulansya. Maawa kayo kay Vanessa. Gumawa kayo ng paraan. Diyos ko po, mahabaging langit, tulungan niyo po kami. Halos panawa ng ulirat si Sister Teresa sa kakaiyak at kakasigaw sa pangalan ng dalaga, ngunit wala na rin itong kahit na anong senyales ng paggalaw. Kung todo ang panalangin niya sa langit na kung magbibigay man lamang ng himala ang kahit na sinong Diyos, sana sila ay mapagbigyan. Dinala nila ito sa ospital, subalit sa huli ay binawian na rin yon ng buhay. Ang sabi pa nga, kahit nabuhay ang bata ay magiging parang gulay na lang ang katawan nito. Napakataas ng kampanaryong tinalon ng dalaga kaya basag ang buo niya nang bumagsak siya sa lupa. Kaagad na inilibing si Vanessa sa kagustuhan ni Sister Teresa. Lahat ng abuloy at perang ibinigay ng pamilya ng salarin sa kumbento ay itinapon ng madre. Ilang araw lang din siyang nagkulong at nagmukmok sa loob ng kwarto. Hindi kumakain at hindi rin nakakausap ng sinuman. Samantala, makalipas ang ilang buwan ay marami ang natuwa sa tila pagbabalik ng dating sigla ng madre sa pagbibigay serbisyo sa mga tao. Wala na sa mukha nito ang pagdadalamhati. Ay, magandang umaga, Sister Teresa. Ay, mabuti naman po at muli po kitang nakita dito sa ating taniman ng mga gulay at bulaklak. Alam niyo naman, Mang Kulas, na itong hardin ang tambayan namin ni Vanessa. At kung nabubuhay pa siya, madalas mo kami makikita dito. Nakikiramay nga po pala ako, Sister. Pasensya na at di ako nakalapit sa inyo ng mga oras na iyon. Huwag niyo pong alalahanin yon. Okay na po ako. Babalik na nga po pala ako sa loob. Sister, gusto niyo po ba dalhan ko kayo ng mga gulay at bulaklak kagaya ng dati? Mga pulang rosas po sana at araw-araw po, gaya ng dati, Mang Kulas. Nga pala, huwag niyo na pong tanggalan ng tinik, pakiusap. Ay, baka naman po masugatan kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na rin po ang magtatanggal para naman meron akong pagkaabalahan. Alam niyo namang kailangan ko rin maglibang dahil sa mga nangyari. Habang awang-awa ang figura ng hardinero sa binitawang salita ni Sister Teresa, iba naman ang tumatakbo sa isipan nito. Kailangan ko ang mga yan dahil may paggagamitan ako. Nararapat yan sa mga taong tinik sa dibdib ng iba. Ay, ganun po ba? Dadalhin ko na lamang sa loob kapag nakapagpitas na po ako, Sister. Salamat po ulit, Mang Kulas.
Inaasahan naman ng buong baryo na may gaganaping malaking pagtitipon para sa lugar. Dahil malapit na muli ang buwan ng botohan, ay kailangan na naman magpasikat ng mayor sa bayan at mapaganda ang imahe nito. Bigla itong nagkaroon ng napakaraming proyekto mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. At dahil daw piyesta sa naturang bayan, pakakainin niya ang mga nanay bilang selebrasyon ng pagiging ina. Magkakaroon din daw ng mga munting maiuuwi para sa sari-sarili nitong mga bahay. Hindi ito lingid sa kaalaman ni Sister Teresa. Isang araw na lamang bago ang malaking piging ay nanatiling gising ang madre sa kanyang silid. Tumayo ito at binuksan ang bintana kung saan makikita ang bilog na buwan. Huminga siya ng malalim at umusal ng mga litanyang Latin. Dinama niya ang sinag ng buwan na nagmumula sa kalangitan. Ramdam na ramdam ko ang biyayang lakas ng kapangyarihan. Ngayon ay humayo kayo sa akin at magpaalipin. Pumikit ang madre habang bukas ang mga bisig sa harap ng bintana. Lumakas ang ihip ng hangin na siyang nagpagalaw sa kanyang buhok. Narinig niya ang tila pagsang-ayon ng buong kapaligiran. Nag-ingay ang mga ibon at umalulong ang mga aso. Unti-unti siyang napangiti dahil sa kagalakan. Huminto ang paggalaw ng orasan at ang pagpatak ng tubig mula sa gripo. Nangibabaw ang nakabibinging katahimikan. Isang pagpagaspas ng pakpak ang maririnig mula sa malayo papalapit. Lumapag ang itim na ibon sa gilid ng bintana na may matutulis na kuko at mapupulang mga mata. Salamat at dininig mo ang pagtawag ko. Kumusta ka? Handa ka na ba sa iyong misyon? Ito, kumain ka. Ubusin mo ito at huwag kang magtira. Pinatakan ko yan ng dugo ko para mas masarapan ka. Makinig ka. Ang bawat pagtuka mo ay katumbas ng ilang tao na mapipinsala mo. Hanapin mo ngayong oras na ito ang nagluluto ng pagkain para sa piging bukas. Daanan mo sa paglipad ang mga pagkain upang maisaboy mo ang sumpa. Hindi ka dapat magkamali dito. Kung hindi mo ito magagawa sa tamang oras, ay mamamatay ka. Matapos makakain ng ibon ay lumipad na ito palayo sa kanya. Maganda ang pagkakalipad nito at buo ang determinasyong tupdin ang ibinigay na misyon. Maya-maya lamang ay bumalik na ang ibon sa kanyang kwarto at doon ay nagpalipad-lipad na parabang nagdiriwang na magpapatuloy pa ang kanyang buhay. Magaling! Magaling! Tingnan natin kung may mukha ka pang iharap sa mga tao, Mayor. Simula pa lamang yan. Kinaumagahan, masayang nagdiwang ang mga tao sa malaking bulwagan na inihanda ng butihing mayor. Makikita ang malawak na pagngiti ng taong bayan na nakapila para pumasok sa loob ng court. May iba't ibang programa na nakalatag para sa lahat. Mayroong palaro sa loob at sa labas ay may ipinatayong peryahan. Dinayo ito ng mga tao dahil na rin sa napabalitang libreng pagkain na ipinamimigay. Maraming tao ang nabigyan ng pansit, 2 hating lumpia, 1 pirasong tinapay at kaunting menudo na nilagay sa styro na lalagyan. Ang mga tao ay may bitbit na mga ngiti sa kanilang labi, sa isiping lutas na naman ang araw nila para sa pagkain. Marami ang nabusog nung araw na yun, at ang iba pa ay nag-uwi sa kanilang mga bahay. Kinagabihan, nagsipagsakitan ang kanilang mga tiyan. Ang iba naman ay nagtae na parabang mauubos na ang laman ng kanilang sikmura. Ang iba sa kanila ay nagpa-ospital,
habang ang iba naman ay nagtiis lang dahil walang sapat na panggastos para magpagamot. Nakarating ito sa mayor kaya naman nataranta ang alkalde. Hindi yata maayos ang pagkakaluto ng pagkain, kaya nagkasira-sira ang mga tiyan ng kumain noon. Abay, hindi dapat ganyan yan. Opo, ginagawa na po namin ng paraan para malaman kung bakit nangyari yun. Pasensya na po kayo. Paimbestigahan ang mga dapat imbestigahan. Baka may nananabutahing kalaban ko sa politika. Ikasisira ng imahe ko ang ganyan. Gawin niyo kaagad ng solusyon, ha? Baka sabihin pa ng taong bayan ay nilalason natin sila, o kaya naman ay nagpapakain tayo ng panis sa mga tao. Malapit na ang botohan. Baka dahil dyan ay hindi ako muling iboto ng mga mamamayan ko. Sisimulan na po namin ang pag-iimbestiga, Mayor. Sige, bilisan nyo. O siya, bumalik ka na sa munisipyo at magpadala ka mo ng mga gamot sa pagdudumi sa mga pamilyang apektado. Magpagawa na rin ng programa para sa libreng pagkonsulta. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon ng mga taga-baryo habang umiinom sila ng gamot na nireseta ng mga dalubhasa at dahil doon ay lalong nagalit ang mga tao kay Mayor. Taga-munisipyo ka, di ba? Tanungin niyo nga sa mayor kung balak pa niyang buhayin ang mga tao o papatayin niya ba ang mga tao dito. Tingnan niyo tong asawa ko. Dati ng payat to, ngayon mukha ng kalansay. Ginagawan na po ng paraan ng ating butihing mayor ang mga nangyari. Anong ginagawa ng paraan? Nung pinainom namin ng gamot ang mga asawa namin na pinadala niyo dito nagsuka naman. Pururot na nga ang dumi niya, bumaho pa ng husto sa amoy ng gamot. Sumuka pa ng sumuka. Pasensya na po, pero makakarating kay Mayor ang mga reklamo ninyo. Tapos nagpadala nga kayo ng doktor dito, panay tsismisa naman ang inatupag. Mas madami pa ang kwentuhan nila kaysa sa panggagamot. At saka, doktor ba yun? Nakatsinelas lang na pumunta dito sa amin. Abay, madumi pa ang mga kuko. Pinaglololoko niyo yata kami. Kaya hindi gumagaling ang mga tao dito kasi tinitipid niyo ang kaban ng bayan. Nung nagtanong nga ako sa kung anong sakit ko, ang sagot pa naman basta inumin ko lang ang gamot na inireseta niya. Paano kami gagaling yan? Kaya nga po nagpadala na kami dito ng makakatulong sa atin. Eto. Abay, si Kulas yan ah. Siya na ba ang bagong doktor ni Mayor? Di ba yan yung hardinero sa kumbento? Ipagdadasal na yata tayo. Di dapat madre na lang ang ipinadala niyo rito. Marunong manggamot si Mang Kulas. Matutulungan niya kayo. Ganun pala. Kapag di umubra ang doktor at gamot na binigay niya, iasa na lang niya sa hardinero ang buhay ng mga tao. Marami akong halamang gamot na pwedeng makatulong sa inyo. Ang mga gamot na dala-dala ko ay punong-puno ng dasal. Tama nga ako. Ginagawa tayong laruan ng pinili nating pinuno ng ating bayan. Sinabi mo pa. Totoo yun. Wala po bang gustong sumubok? Ako, Mang Kulas. Magpapagamot po ako. At sinimulan na nga ni Mang Kulas ang pagtingin sa babae. Sa palagay niya ay nakulam ito. Ngunit hindi na ito nagsalita pa, lalo pa at ayaw niyang pagmulan yon ng takot ng kanyang mga kababaryo. Binigyan niya ito ng pinaghalo-halong katas ng iba't ibang dahon at pinigaan ng kalamansi sabay pinainom sa babae. Eto, kunin mo. Sindihan niyong kandila tuwing bago mag-alas 6 ng gabi at magdasal ng nakasulat yan sa papel. 3 araw niyo yan gawin. Itong bote na ito ay may lamang gamot pang alis ng sakit ng tiyan. Pinaghalo-halo itong ugat ng mga halaman at katas ng mga dahon. Inumin ng may laman ng tiyan 3 beses sa isang araw. Abay, daig pa ni Mang Kulas yung doktor na ipinadala dito ng mayor natin. May libreng gamot din, nakabote pa. Samantala, nakamasid naman sa di kalayuan si Sister Teresa sa nag-uumpukang mga tao banda roon. Takang-taka siya na sa kabila ng sumpang ginawa niya sa mga tao ay may oras pa itong makipagtsismisan at tumambay gaya ng kanyang nakikita. Sister, anong ginagawa niyo dito? Ikinagulat ng madre ang pagtawag na yon.
Hindi niya inaasahan na may nakapansin sa kanya, ngunit hindi niya ito ipinahalata sa lalaki. Oh, ikaw pala, Entong. Si Entong ay ang binatilyong anak ni Mang Kulas. Payat at may katangkaran. Katuwang din nila ito, lalo na at may edad na si Mang Kulas para alalayan sila sa ibang gawain panglalaki sa kumbento. Anong pinagkakaguluhan nila doon? Yun po ba? Nandoon po si tatay eh. Madami daw po kasing nagkakasakit dito sa atin. Gusto niya daw pong makatulong kaya nagsasagawa siya ng panggagamot. Panggagamot? Manggagamot si Mang Kulas? Pakamot-kamot ng ulo si Entong na parabang nahihiya na magpaliwanag sa harap ng madre. Ganun na nga po. Hindi niyo po na itatanong, sister. Sa probinsya po namin, manggagamot ang lolo't lola ko. Kaya lang ay hindi na po nagagawa ni tatay yun kasi mas pinagtutuunan niya na po ng pansin ang pagtatanim. Nagagamot din si tatay pero sa mga kakilala niya lang po. Pero sister, atin-atin lang po to Tingin po kasi ni tatay hindi ordinaryong sakit ang kumakalat dito sa atin. Sa pakiwari niya Anong pakiwari niya, Entong? May nagbibigay po ng sumpa sa baryo. Nagbibigay ng sumpa? Naku, sister, huwag po kayong maingay. Baka may makarinig sa inyo at magkagulo po. Gusto niya lang pong malaman kung totoo yung hinala niya. Palihim na napatingin si Sister Teresa sa kinaroroonan ng hardinero. Wala sa hinagap niyang may kakayahan ang matandang manggamot o makaalam pa ng mga ganito. Mukha kasi yung ordinaryong tao lamang. Naningkit ang kanyang mga mata sa narinig at bahagyang napatiimbagang. Ganoon ba, Entong? Matanong ko lang, naniniwala ka ba sa kulam? Po? Pumasok ba sa isip mo na kinukulam ang baryo natin? Hindi po. Ewan ko ba dyan kay tatay? Hinahayaan na lang po namin kasi may edad na, may kakulitan na rin. Tama yan, Entong. Hindi totoo ang kulam at huwag kang maniniwalang may kulam. Pero naniniwala akong madaming demonyo at mga taong nagbabalat kayo. Kunwari ay mabait pero masahol pa sa hayop ang pag-uugali. Ako mas naniniwala akong sinadya ng mayor natin na magkasakit ang mga tao para mas umingay pa ang pangalan niya. Hindi ba? Mag-e-eleksyon na ulit. Tama po kayo. Ganyan din ang pinag-uusapan sa kabilang baryo Ayaw na nga nilang iboto si mayor kasi nga daw mukhang planado tong mga pinagagagawa nila na kunwari meron silang ginagawa pero ang totoo sila ang may pakana. Kaya huwag kang basta-basta nagpapapaniwala sa mga ganyan, ha? Dahil madalas, gawa-gawa lamang ng mga tao ang ganyang bagay para takutin tayo at para pumabor sa kanila ang sitwasyon at paniwalaan sila. Opo, tatandaan ko po yan. Ayan, napakabuti mo talagang bata, Entong. Parehong-pareho talaga kayo ni Vanessa. Nagpantig ang tenga ng madre sa lahat ng kanyang narinig mula sa binatilyo. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Hindi niya maiwasan ang mag-isip ng masama sa matandang hardinero. Pagtatanim lang ang trabaho mo. Gusto mo pang makisawsaw sa panggagamot. Kinakalaban mo ba ako, Kulas? Isa kang malaking hadlang sa mga plano at pinaplano ko. Gagawin kong lahat para hindi ka na makapanggamot. Ititigil mo ang pagtulong mo sa mga tao sa ayaw at sa gusto mo. Kumalat ang balitang panggagamot ni Mang Kulas sa buong bayan, kaya naman dumadami ang gustong magpagamot sa kanya. Gumagawa naman ng paraan si Sister Teresa na mas maging busy ang matanda sa kumbento at mawalan ito ng panahon sa panggagamot. Maliban sa paghahardin ay madalas na nagpapasama ang naturang madre sa pamimili, paglilinis at kung ano-ano pa. Pilit niya ring sinisira ang iba pang bagay sa kumbento para kumpunihin ng matanda. Tagumpay siya sa paraang yon at bahagya siyang nagpahinga sa pagpapakalat ng sumpa sa lugar. Habang tahimik ang bayan sa sakit
ay inihahanda naman niya ang pagpaplano sa sarili. Desidido na siyang umalis sa kumbento makaraan pa ang ilang buwan. Plano niyang lisanin ang lugar ng tuluyan matapos niya lang ang kanyang misyon. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba narinig ko, Sister Teresa? Nakapagpaalam na po ako kay Madre Superior. Gusto ko munang umuwi sa bayan namin, Padre. Gusto kong makalimutan na nangyari sa aking pamangkin. Alam ko naman na hanggang ngayon ay malungkot ka sa nangyari. Nagulat lang ako at kaya mong iwan ang simbahan ng ganun-ganun na lamang. Alam mong kailangan ka dito sa tahanan ng Diyos. Pero kung wala kami magagawa para pigilan ka ay siguro hanggang dito na lamang muna. Pasensya na kayo, Padre. Matagal ko na rin po itong pinag-isipan. Mahal ko ang simbahan pero sa tingin ko ay hindi ko na po kailangan magtagal pa dito. At alam ko din naman na marami akong pwede pang gawin sa labas ng kumbento para makatulong sa iba. Magsisilbi pa rin ako sa Diyos, ngunit sa ibang paraan lamang. Sige, kung nanaisin mo mang bumalik ay makakabalik ka anumang oras, Sister. At aasahan ko yan. Isang matamis na ngiti na lamang ang isinukli niya kay Padre Daniel. Iniikot niya ang paningin sa loob ng silid na yon at dahan-dahang ngumisi habang nakatalikod sa Padre at nakikipag-usap sa kanyang isip. Marami kang hindi nalalaman, Padre Daniel. Pero itinulak ako ng sitwasyon dito na muli pang magkasala. Sa pag-alis ko dito ay hindi na ako muling babalik pa. Yayakapin ko na ang lahing pagiging mangkukulam. Dito ay magiging kasangkapan ako para mabawasan ang mga masasamang tao dito sa mundo. At nag-uumpisa na ang paglilinis ko dito sa ating baryo. Dadaan silang lahat sa palad ko para litisin at husgahan. Hindi sa batas ng Diyos, hindi sa batas ng tao, kundi sa batas ng isang mangkukulam. Dumaan ang mga araw at gabing tahimik ang baryo. Matapos makapanggamot si Mang Kulas, ay kumuha naman ng pagkakataon si Sister Teresa para unti-unting isakatuparan ang iba niya pang mga plano. Isang gabi, habang bilog ang buwan ay pumatong ang ibon sa balikat ni Sister Teresa at may tangan itong iilang piraso ng hibla ng buhok. Hinimas-himas ng madre ang ulo nito at iniluwa sa balikat niya ang hibla ng buhok na tangay-tangay nito. Hindi mo talaga ako kayang biguin. Halika, sumama ka sa akin. Magkasama silang tahimik na bumaba sa basement ng kumbento. Tulog na ang lahat at maingat ang kanyang mga pagyabag. Ang kaninang ngiti ng madre ay napalitan ng nakakatakot na pagngisi habang sinisindihan ang kandilang itim. Ako ang magiging batas sa kaso mo, Vanessa. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa'yo. Ikukulong ko sila sa mundo kung saan hindi na sila makakalabas pa. Yakap niya ang larawan ng yumaong si Vanessa habang tumutulo ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Inilagay niya ang larawan sa gitna ng 4 na kandilang itim. Sa tapat ng malalaking kandila ay inilagay ni Sister Teresa ang mga abuloy na galing sa mga pamilya ng salarin, ang buhok na naroon at ilang piraso ng tinik ng rosas. Inilapat niya ang mga manikang hugis lalaki at kumuha ng karayom na naroroon. Napakabait ni Vanessa para mabuyin yung mga hayop kayo. Dinaig niyo pa ang mga demonyo sa impyerno. Kaya nararapat lang na ako na magdala sa inyo sa kung saan man kayo nababagay. Hinaplos niya ng paulit-ulit ang larawan ni Vanessa. Gusto niyang sumigaw ng pagkalakas-lakas at ipaalam sa lahat ang lihim na kay tagal na rin niyang itinatago. Si Vanessa ay bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Nabuntis siya ng abusadong anak ng mayaman at itinago niya yon. Ang batang ipinakilala niya sa lahat na pamangkin ay tunay niyang anak. Masakit, ngunit pilit niyang itinatago ang katotohanan
para makapagbagong buhay siya at makapagsilbi sa tahanan ng Diyos. Hindi niya inaasahang napakalupit sa kanila ng tadhana. Ang malagim na pangyayari sa buhay niya ay naulit pa sa buhay ng sarili niyang anak. Ang pinagkaiba nga lang ay pilit niyang mabuhay, samantalang mas pinili ni Vanessa ang mamatay. Anak ko, patawarin mo ako sa pagtatago ko sa iyo. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Kaya hayaan mong ako maging pangil ng hustisya na hindi mo naranasan nung nabubuhay ka pa. Hayaan mong pagbayaran nilang lahat yon sa mga kamay ko. Hayaan mong maging ina ko sa iyo, kahit na hindi mo ito lubos na naramdaman sa akin. Anak ko, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako hinayaan na mag-isa na lumaban ngayon? Mahal na mahal kita. Buong kaluluwa ko ay nagdadalamhati sa pagkawala mo. Ang sakit, anak. Ang sakit-sakit. Puot at galit ang namamayani sa kanyang puso nang magsimulang umusal ng orasyon sa bawat itim na kandilang nakatirik. Ang mga orasyon na sinambit ng madring mangkukulam ay tatagos sa kaluluwa ng taong kanyang isinusumpa. Hinugot niya isa-isa ang ulo ng bawat sisiw na inilagay niya sa 4 na larawan ng mga salarin. Isa-isa niyang pinahira ng dugo ang mga kandilang itim at muling umusal ng orasyon. Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyong karumal-dumal sa anak ko. Pagsisisihan niyong nabuhay pa kayo. Sa susunod na kabilugan ng buwan, mararamdaman niyo ang sakit na ni minsan ay hindi niyo pa naranasan sa inyong buhay. Iisa-isahin ko kayo. Uunahin ko ang anak mo, Mayor. Lintik lang ang walang ganti. Ikaw na lalaki ka. Tingnan ko kung mapakinabangan mo pa yung pagkalalaki mo. Sa 2nd araw ng orasyon na ito, iihi ka ng dugo. Mararamdaman mo ang tinik ng mga rosas na unti-unting pupunit sa loob ng iyong pagkalalaki. Hindi ka na makakaramdam ng kapayapaan sa iyong puso. Magiging bangungot ng paulit-ulit ang kasamaang ginawa mo sa anak ko. Pagdudusahan mo ang lahat ng ito. Pagdurusahan mo! Samantala, nung gabing yun ay nagising sa kawalan ang binatang anak ni Mayor. Mistulang nakatitig ito sa kawalan ng magising na humihingal. Bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang dibdib nang maramdaman niya na nahihirapan siyang huminga. Napapikit ang binatilyo sa kirot na nararamdaman at nang dumilat siya ay nakita ang isang itim na figura ng babaeng nakabandana. Pinapalibutan ito ng usok, kaya naman makailang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata sa pag-aakalang baka namamalikmata lamang siya. Namilog ang kanyang mga mata dahil unti-unting lumalapit sa kanya ang naturang figura. Lumayo ka sa akin! Huwag mo ako lapitan! Layuan mo ako! Mamamatay ka rin! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Vanessa? Layuan mo ako, Vanessa! Patay ka na! Tigilan mo na ako! Parang awa mo na! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nandito si Vanessa! Simula pa lamang yan. Hanggat hindi niyo ako binibigyan ng katahimikan, hinding-hindi ko kayo titigilan. Umalis ka dito! Layuan mo ako! Tulungan niyo ako, Mami, Daddy! Tulong! Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyayari? Bakit namumutla ka at pawis na pawis? May babae po. Nakakatakot siya. Ayaw niya akong patahimikin. Anak, wala kami nakikitang babae dito. Walang ibang narito kundi tayo lamang, anak. Dahan-dahang iginala ng binata ang kanyang paningin. Nahimasmasan ito nang makitang nawala na ang babae.
Yumakap ito sa kanyang ina ng napakahigpit at parabang batang humahagulgol. Natatakot ako, Mami. Takot na takot po ako. Gusto ko lang aminin ang kasalanan ko. Hindi, wala kang aaminin. At kahit malapit na kayong pumalo sa wastong edad, etong pagdating na buwan na ito, walang sino man sa inyo ang aamin. Naintindihan mo ba? Hindi niyo sisirain ang mga pangalan namin, lalo na't malapit na ulit ang halalan. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa doktor sa Maynila. Huwag ka na mag-alala. Gamot lang ang katapat niyan. Mawawala din yan, anak. Mami, ayoko na po. Habang nakayakap ang binata sa kanyang ina, dala ng takot, naramdaman niya ang paggapang ng malamig na bagay mula sa kanyang kamay papunta sa kanyang braso. Iniangat niya ang kanyang muka at dahan-dahan na tiningnan ang malamig na bagay na yun. Nakita niya ang isang kamay na tila nakahawak sa kanyang braso. Namumutla ang mga yun at may bahid ng dugo. Sinulyapan ng binata kung saan galing ang kamay na yon at nang makita niyang nakayakap ang babae sa likuran ng kanyang ina, ay nagpumiglas ang binata sa pagkakahawak ng kanyang ina. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Lumayo ka sa akin! Anak, ano nangyayari sa'yo? Si Mami to! Huwag mo ako sabing hawakan! Lumayo ka! Layo! Samantala, ilang araw nang maganda ang gising ni Madre Teresa at patuloy niyang ginagawa ang lahat ng responsibilidad niya sa simbahan. Unti-unti ay nakakaramdam siya ng kaginhawahan at kapayapaan, lalo na at alam niyang unti-unti na niyang nagagawa ang kanyang misyon. Pasasaan ba't tuluyan niya na itong maisa sa katuparan? Isang katok lamang ang narinig niya sa kanyang kwarto at agad niya rin namang pinagbuksan. Sister, eto daw po yung mga bulaklak, ipinapahatid po ni Itay. Ay, nag-abala ka pa. Asan nga palang tatay mo? Nasa hardin po. Teka, bakit walang mga tinik ang mga ito? Hindi ko po alam, bigla pong pinatanggal ni tatay eh. Sabi niya, wag ko daw po kayong bigyan ng may tinik. Ha? Kailangan niyo po ba? Ano pong gagawin niyo doon? Naitapon ko na po kasi at pinasama na ng tatay sa siga. Napabuntong hininga na lamang si Sister Teresa. Nakakahalata na kaya siya? May nalalaman na kaya si Kulas tungkol sa akin? Kailangan kong mas dumikit lalo sa matandang manggagamot para makita ko ang mga galaw niya. Hindi ito maaari. Naisip ng madre habang nakangiting nakatitig sa binata. Ayos lang. Wala din naman akong gagawin doon. Natutuwa lang akong makakita ng tinik sa rosas kasi lagi kong naaalala si Vanessa. Sige, ayos na ito. Mag-aayos lang ako at mamimili pa kami ni Mang Kulas. Samantala, makikitang bumababa ng kotse ang mayor ng bayan sa harap ng kumbento. Nakaayos ito ng formal gaya ng dati. Nakapolo na checkered, na hapit sa bandang tiyan. May mga kasama pa itong mga pulis na may dalang baril sa tagiliran. Tumungo ito sa bukana ng kumbento kung saan naroroon ang hardin. Wala na si Vanessa. Matagal na. Ano pa ba ang kailangan nyo? Sister, huwag ka mag-alala. Hindi ikaw ang pakay ko. Hindi rin ako magtatagal. Kung hindi man ako ang pakay nyo, sana man lang ay magkaroon kayo ng delikadesa sa mga sarili nyo na wag na magpakita pa dito. Alam nyo kung anong ginawa nyo sa pamangkin ko. Sister, baka nakakalimutan mong ang pamangkin mo nagdala sa kanya sa sarili niyang hukay at wala kaming kontrol doon, kahit ikaw. Hindi mo nga yun napigilan, hindi ba? Nakakatawa ka talaga, Mayor. Mukhang ikaw ang nakakalimot kung anong ginawa ng anak mo sa pamangkin ko. Sister, mahirap ang mambintang, lalo na't walang ebidensya at walang nagrereklamo. Gusto ko lang malaman mo na ang kaso ng pamangkin mo ay nabaon na kasama ng bangkay niya. Kaya kung mamarapatin mo, sister, maaari ka nang muling pumasok sa kumbento dahil hindi ikaw ang sadya ko.
Napakabastos mo talaga. Oh, Mayor, nandito po pala kayo. Kulas, ikaw talagang sadya ko dito. Balita ko'y marami ka raw nagagamot dito sa ating bayan simula nang kumalat ang epidemya. Gusto ko lamang magpasalamat sa iyo. Malaki ang naiaambag mo dito sa ating lugar. Ay nako, wala po yun, Mayor. At sa palagay ko ay ikaw lang din ang makakatulong sa akin. Tingnan mo ito. Pamilyar ka ba dito? Ano po ito? Boteng may tinik? Nakita namin yan sa inilabas na ihi ng anak ko. Ay nako, gusto ko sanang mawalang galang na po, Mayor. Mamimili pa kami ni Mang Kulas. Naaabala niyo na po kami. Ay, magbabayad ako ng kahit magkano, Kulas. Bigyan mo lamang ako ng panlunas para sa sakit ng aking anak. Natahimik silang lahat dahil sa pakiusap ng Mayor. Habang pinagtaasan naman ng kilay ng madre ang kanyang kaharap, hindi siya makapaniwalang gagawin nito ang lahat, ultimo ang makiusap sa isang hardinero na ni minsan ay hindi niya ginawa. Nagpalitan silang dalawa ni Mang Kulas ng tingin sa narinig mula kay Mayor. Katulad ka rin lang pala ng lahat, Mayor. Hihina ka rin pala para sa anak mo. Pero makasarili ka. Gusto mo lang ikaw ang iniintindi pero kaming mga ordinaryong tao, wala kang pakialam sa nararamdaman namin bilang mga magulang. Yun ang tumatakbo sa isip ng madre, ngunit di naman niya mailabas ang kanyang saloobin. Panglunas sa sakit? Sa pagkakaalam ko ay isang hardinero si Mang Kulas, Mayor. Ni minsan ay hindi ko yata naisip na ganyan ka pala kababaw mag-isip. Kasing babaw ng konsensya ng pagkatao mo. May sakit pala ang anak mo. Bakit hindi mo sa dalubhasa dalhin? Anong akala mo kay Mang Kulas? Tagagawa ng milagro? O baka naman mas gustuhin mo na lamang na mangumpisal ng paulit-ulit? Baka kasi hindi gamot ang kailangan mo, kundi pagbabago. Ay, Mayor, marami pa kasi kaming gagawin dito sa kumbento. Siguro ay personal ko na lang na ipadadala sa inyo ang gamot na hinihingi ninyo. Bahagya namang napanganga ang madre sa narinig na sagot ng hardinero. Hindi siya makapaniwalang may ganong kalakas na kakayahan ang matandang ito para kontrahin ang kanyang kulam. Napaisip tuloy si Sister Teresa na talagang kinakalaban siya ng hardinero. Paano kung mapagaling niya ang anak ng Mayor at maibalik niya sa akin ang sumpa? Hindi dapat mangyari ito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nakaramdam ng pangamba si Sister Teresa. Kaya ba niyang patayin ang hardinero pag nagkataon at nagiging tinik na ito sa kanyang mga plano? Inihanda niya ang kanyang sarili. Palihim na rin niyang kinumpleto ang gamit sa pambabarang at pangkukulam. Kinagabihan, kumuha siya ng larawan ni Mang Kulas. Tumungo siya sa basement at doon ay nagmuni-muni. Itinaas niya ang manika kapantay ng kanyang muka. Idinikit ang larawan ni Mang Kulas at kumuha ng karayom para dito. Napatigil siya sa nakaabang na pagtusok ng karayom sa hawak na manika. Hindi ko kayang saktan si Mang Kulas. Kung mamamatay ang matanda sa mga kamay ko, para ko nang inalisan ng karapatang mabuhay ng may ama si Entong. Kapag ginawa ko yon, wala na akong pinagkaiba sa kanilang mga walang puso. Nagbago ang isip ng madre at nag-usal na lamang ito ng ilang orasyon para maging pananggalang sa kung anumang espiritual na orasyon na makakapagpahina sa kanya. Inusalan niya din ang ibang halamang gamot at inilagay sa pulang tela at iniipit sa kanyang panloob na kasuotan. Nakaramdam siya ng kaunting kurot sa kanyang dibdib at napahawak ang madre dito. Huminga ito ng malalim at napahawak sa isang malaking lamesa na naroroon. Nanghihina siya at nararamdaman niyang ang pag-ikot ng buong katawan ay may kinalaman sa paghina ng kanyang kulam sa kalaban.
Napaluha siya sa pananakit ng kanyang puso at paghirap ng paghinga. Mang Kulas, anong ginagawa mo? Tumulo ang kanyang luha habang napapaluhod sa sakit at panghihina ng tuhod. Muli niyang narinig ang pag-alulong ng mga aso sa labas at pagtuka ng ibong itim sa bintana na nakasara. Habang tila umiikot naman ang paningin ng madre, napahawak siya ng buong lakas sa kahoy na naroroon. Nang maramdaman niya ang kuryenteng dumaloy unti-unti mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang naging dahilan yon ng pagkawala ng kanyang malay. Sister, napansin ko ang pamumutla mo nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Nangangalumata ka na rin. Hindi ata maganda ang kondisyon ng iyong pangangatawan. Ayos lamang ako, Padre. Dinalhan kita ng maiinom. Pinigang katas ng prutas yan na may halong halamang gamot. Inumin mo 3 beses araw-araw na may laman ang tiyan mo para hindi mangasim ang iyong sikmura. Pagpalain po kayo ng Diyos, Padre. Naway paghilumin ng Diyos ang iyong puso. Napatango na lamang ang madre sa kanyang narinig. Ang totoo, gusto niya na sanang tapusin ang lahat ng gusto niyang tapusin, ngunit napapabagal ang misyon niya dahil sa pakikialam ng hardinerong si Kulas. Napabaling ang tingin niya sa hardin at doon ay nagtama ang paningin nilang dalawa ng matanda. Napabulong na lamang sa sarili si Sister Teresa. Pakialamero ka talaga, Kulas. Paano ko magagawa ang misyon ko kung ako ay nanghihina? Umalis naman kaagaran ang madre at pumasok sa loob matapos ang pag-uusap nila ng padre. Hanggat maaari ay ayaw na niya mabigyan pa ng pagkakataon na makausap pa ang hardinero. Habang naiwan naman mag-isa ang matandang si Kulas sa hardin na nag-iisip. Tama yan, sister. Matapos mong gumaling sa pinigaang prutas na ipinabigay ko sa iyo, siguradong malalaman ko na ng tuluyan kung ikaw nga ang mangkukulam na pumepeste sa mga taong bayan. Wala ka ng ligtas at maililihim sa akin ngayon dahil ang gamot na hawak mo ay ang tanging gamot lamang na maaaring magpagaling sa sumbalik ko sa iyo. Ilang araw pa ang lumipas. Muling nanumbalik ang sigla ng katawan ng madre na parabang walang nangyari. Malaki ang naitulong ng pinigaang prutas na dala ni Padre nung isang araw. Nakagawa na ulit sa loob ng kumbento si Sister Teresa gaya ng dati. Magandang umaga, sister. Ikinagulat ng madreng marinig ang boses na yon. Ilang araw niya nang iniiwasan ang pakikipagharap at pakikisalamuha sa taong yon. Ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa. Magandang umaga naman, Mang Kulas. Ikaw pala. Masaya akong nanumbalik na ang sigla ninyo. Ako din. Salamat. Ilang linggo na lang ay aalis na ako dito, Mang Kulas. Kaya naman hindi na ako ang makakasama mo sa mga iba mo pang gawain. Si Sister Anna ang sasamahan mong mamalengke. Narinig ko nga po yon. Tumalikod ang madre na kunwari ay may ibang pinagkakaabalahan upang makaramdam na ang matanda ng pagkapahiya at kusang umalis. Humakbang palayo papuntang pinto ang hardinero na ikinatuwa ng madre sa pag-aakalang lalabas na ito nang walang paalam. Ngunit imbis na lumabas ito ng tuluyan ay narinig ng madre ang pagtarangka ng huli sa pinto, hanggang sa may nabuong kaba sa dibdib ng madre. Anong lakas ng loob meron ang hardinero para gawin yon sa kanya? Ito na siguro ang tamang oras para kausapin kita. Tila nakaramdam si Sister Teresa kung saan patutungo ang usapang yon sa panimulang pasabi pa lamang ng matanda. Sa pakiwari ng madre ay alam na ng matanda kung sino at ano siya. Tinaasan ni Sister Teresa ng kilay si Mang Kulas. Ang kaninang maamong mukha nito ay biglang nawala.
Nung oras na yon ay hindi ama ni Entong ang kanyang nakikita. Ang kanyang kaharap ay isang pakialamerong matanda na gustong maging bida sa mga taga-baryo. Isang kaaway. Napakaseryoso mo naman, Mang Kulas. Ano po ba ang atin? Kilala na kita. Isa kang mangkukulam. Tapos, may magagawa ba sa iyong pagiging mangkukulam ko? Wala kang kinalaman dito kaya kung ako sa'yo, lubayan mo na ako. Ikaw ang nagbigay ng sakit sa mga tao dito. Ikaw din ang naglagay ng tinik ng mga rosas sa daluyan ng ihi ng anak ni Mayor. Sister Teresa, nahihibang ka na ba? Isa kang alagad ng Diyos. Ikaw dapat ang nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan dito sa mundo. Bakit mo yun ginagawa? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Naiintindihan mo ba yon, Kulas? Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin yon, sister. Lalo na sa mga taong inosente. Wala silang ginawang kasalanan sa'yo. Pakialamero ka kasi. Ang sumpa na yun ay panandalian lamang at kusang mawawala. Pero dahil gusto mo magpasiklab sa mga tao at ipaalam na may kaalaman kang manggamot, nagpakilala ka sa kanila. Sinisira mo mga plano ko, Kulas. Kung ako sa'yo, ipagpatuloy mo na lang ang pagtatanim ng mga halaman at lubayan mo na ako. Matapos ko lamang ang gagawin ko, aalis na rin ako rito. Sa totoo lang, wala sa hinagap kong ikaw ang mangkukulam. Nanggagamot lang ako para tulungan sila. Pero ni minsan, hindi ko sinabi sa kanilang gawa yun ng mangkukulam. Natatakot kasi akong tama ang hinala kung ikaw ang gumagawa at magkaideya ang mga taong bayan at patayin ka. Mabuting tao ka, Sister Teresa. Hindi mo dapat dinudungisan ang mga kamay mo sa mga tulad nito. Hindi mo dapat nilalagay sa mga kamay mo ang katarungan. Nasasabi mo lamang yan dahil wala ka sa posisyon ko. Hindi ikaw ang nawalan ng anak. Anak mo si Vanessa? Si Vanessa na lang ang natitira sa akin. Kinuha pa nila. Wala akong ibang yaman kundi ang anak ko lang. Pero anong ginawa nila? Makasarili silang lahat. Na ang gusto lang, sila ang mabuhay at may karapatang mabuhay na masaya at may karangyaan. Hindi mo dapat inilalagay sa mga kamay mo ang pagkuha ng hustisya. Alagad ka ng Diyos at dapat alam mo yan. Wala kang alam sa pinagdaraanan ko, Kulas. Ang batas ng Diyos ay hindi nararapat sa batas ng tao. Demonyo sila, hindi makatarungan, may kinikilingan. Kung wala kang kakayahan lumaban ay sisirain ka nila ng pinong-pino. Ipaparamdam nila sa iyong wala kang kakayahang makuha ang katarungan sa patas na pamamaraan. Ngayon mo sabihin sa akin na tama sila at mali ako. Mali ka. Umalis ka ng matiwasay sa lugar na ito kung yan ang gusto mo. Pero hindi ka na maaari pang gumalaw ng mga tao dito. Subukan mong gumamit pang muli ng kapangyarihan mo para maminsala at ako na makakalaban mo. Tinatakot mo ba ako, Kulas? Hindi yon pananakot, Sister Teresa. Pinapaalalahanan lang kita. Isang malakas na sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto ang bumulabog sa pag-uusap ng dalawa. Mang Kulas! Mang Kulas! Magmadali ka! Si Entong! Sister Ann, ano nangyari kay Entong? Diyos ko, Mang Kulas! Ayokong sa akin manggaling ang balitang ito pero isinugad ang anak mo sa ospital ng bayan. Pinaputukan siya ng baril at tinamaan daw siya sa may ulo. Binaril siya? Ang anak ko? Bakit? Siya daw kasi ang namumuno sa mga kabataang sumasalungat kay Mayor. Siya daw ang nagpapakalat ng balitang pakanalang daw ni Mayor ang mga di magandang nangyayari dito sa ating bayan para bumango ang pangalan sa susunod na halalan. Hindi totoo yan. Sino ang bumaril sa anak ko? Sino? Si Mayor daw po. Marami ang nakasaksi. Hindi! Hindi! Nagtama ang paningin ni na Sister Teresa at Mang Kulas sa narinig mula sa isang madre. Hindi akalain ng matanda na madadamay pa ang kaisa-isa niyang anak sa ganyang kagulong sitwasyon. Napatakbo ang matanda at dali-daling lumabas sa silid na yon.
Dumaan pa ang ilang araw at nabalitaan ni Sister Teresa ang pagpanaw ng binatang si Entong. Hindi siya nagpakita sa burol at nagdahilan na lamang. Mabigat sa loob niyang makakita ng mga ganitong senaryo sa kanyang buhay. Mabait na bata ang anak ng hardinero at may pangarap na maging abogado pagdating ng araw. Muling nadurog ang puso ng madre nang makita ang hardin. Dito madalas tumatambay ang binata, kagaya ng anak niyang si Vanessa, mahilig din yon sa halaman. Kumuha ng kandila ang madre at dumako siya sa lamesang bato na madalas nilang tinatambayan ng binatilyo. Doon ay nagtirik siya ng kandila at tiningnan ang larawan nilang tatlo ng magkakasama. Si Vanessa, siya at si Entong. Tuluyan ng tumulo ang kanina pa ay nagpipigil na luha ni Mang Kulas. Nandito ka pala, sister. Oh, Mang Kulas, pasensya ka na. Huwag ka mag-alala, wala akong kinukuha sa mga halaman mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag, sister. Nauunawaan kita. Napangiti ng mapait ang matanda at hinawakan ang kamay ng madre. Napatitig ang madre sa muka ng hardinero. Malungkot ito at ngayon ay namumuo na rin ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Walang gustong tumistigo sa pagkamatay ng Entong ko. Lahat sila natatakot. Takot na takot sila sa kayang gawin ni Mayor. Walang sino man ang gustong kumalaban sa mga taong punong-puno ng kapangyarihan, Mang Kulas. Ilang araw na lang ay aalis ka na dito sa atin. Iiwan mo na ako at baka hindi na rin tayo magkita pa. Wala akong ibang maipapabaon sa'yo, kundi ito. Ano ito, Mang Kulas? Libro ng panggagamot? Hindi ko na kailangan ng mga yan. Wala na rin naman akong mapagpapamanahan. Buksan mo. At binuksan nga ng madre ang nasa loob ng libro at bumungad sa kanya ang isang larawan. Ang larawan ng alkalde ng bayang yun. Malaya ka nang magagawa ang mga plano mo at makakaalis ka na sa bayan na ito na bit-bit ang kapayapaan sa puso mo. Kunin mo ang hustisya na ipinagkait sa iyo ng walang kwentang pakialamerong hardinero na gumagambala sa iyo. Mang Kulas, matanda na ako at nang nawala si Entong, pakiramdam ko ay dumoble pa ang edad ko. Anumang oras ay pwedeng-pwede na akong bawian ang buhay. Wala na akong ibang gusto ngayon, kundi ang samahan ng aking anak sa hukay. Samantala, isang malagim na umaga naman ang sinapit ng pamilya ng dalawang lalaking kasamahan ng anak ni Mayor na gumahasa kay Vanessa. Natagpuan na lamang ang isa sa kanila na umakyat sa bubong ng bahay at tumalon. Bago niya ito ginawa ay panay ang sigaw nito na hawak ang kanyang ulo. Habang ang anak naman ng negosyante ay hindi mapigil ang pagsusuka ng dugo. Takot na takot itong nagkulong sa loob ng kwarto dahil may naririnig daw itong boses ng babae na sumisigaw. Sumasakit madalas ang ulo at panay ang takbo niya sa may lababo tuwing sumusuka siya ng dugo. Ang isa naman ay patay na ng matagpuan ng mga magulang sa loob ng kanyang kwarto. Ayon sa mga doktor ay binangungot ang binata. Kinagat nito ang kanyang dila hanggang sa maputol at napakaraming dugo ang nagkalat sa katawan nito. Nakapagtataka rin na mayroon itong mga pasa sa katawan. Basag ang bungo at lahat ng pasa sa katawan niya ay kawangis ng pasa ni Vanessa matapos nilang pagtulong-tulungang halayin. Samantala, ang anak naman ni Mayor ay nagpatiwakal din.
Bago niya yun ginawa ay tumungtong muna siya sa entablado kung saan ginaganap ang meeting de avance ng partido ng kanyang ama. Inagaw niya ang mikropono at doon ay inamin ang lahat ng kanyang kawalang hiyaan, lalong-lalo na ang panghahalay kay Vanessa. Sirang-sira ang imahe ni Mayor at natalo ito sa halalan. Doon din unti-unting naglabasan ang mga nagrereklamo sa kalokohan nito. Napangisi naman si Sister Teresa sa nalamang balita na hinuli na ang mayor sa mismong bahay nito. Mugto ang mga mata ng madre habang nakatitig sa larawan ng anak na si Vanessa at sa binatang si Entong. Bago siya umalis ng La Trinidad, kailangan niya munang tapusin at linisin ang kanyang sinimulan. 6:00 ng gabi, ang tamang oras para tapusin ang kanyang sumpa. Muling umusal ng itim na orasyon ang madreng mangkukulam. Muli niyang pinatakan ng dugo ang nakasinding kandilang itim. Isinumpa niyang muli ang dating mayor na hindi niya ito bibigyan ng katahimikan habang ito ay nabubuhay. Ayaw niyang agarang bawian ng buhay dahil gusto niyang iparanas ang lahat ng hirap habang ito ay nananatili pang buhay. Sa pagsapit ng umaga ay wala na si Sister Teresa sa kumbento ng La Trinidad. Kasasakay niya lang sa bus pauwi sa kanilang bukirin. Doon niya yayakapin ng buo ang pagiging mangkukulam. Nang marinig niya ang usap-usapan ng mag-asawang nasa kanyang likuran. Napakawalang hiya talaga ng pamilyang yon. Buhay pa'y sinusunog ng kaluluwa sa impyerno. Ay, mabuti nga yun sa kanila. At least ngayon, nakamit na ng biktima ang hustisya. Sinadyang mapalingon ni Teresa sa kanila upang matigil na ang kanilang pag-uusap. Hindi na rin kaya pang marinig ng madre ang mga nakaraan. Muling namugto ang kanyang mga mata at namuo ang tubig nang maalala ang kaawa-awang si Vanessa. Napayuko ang mga ito at natahimik nang magtama ang kanilang mga mata at ng madre. Magandang umaga po, sister. Kayo po pala yan. Mapait na ngumiti lamang si Sister Teresa sa mga taong nasa likuran niya at naupo ng maayos sa bus na kanyang sinasakyan. Napatitig siya sa kanyang mga kamay na naging batas ng La Trinidad at nagsalita sa kanyang isipan. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong paghatol sa ginawa nilang kababuyan. Masaya akong natapos ko ang misyon ko dito sa bayang ito. At handa akong ipagpatuloy ang pagtugis sa mga taong tinatakasan ng kasalanan sa batas ng tao, kung hindi rin lang nila kayang sundin ang sarili nilang batas, at kaya nilang baliin ang batas ng Diyos. Pues, batas ng mangkukulam ang puputol sa mga sungay na mga taong hayok sa pagiging kriminal. Hindi ko na maaari pang talikuran na nakatadhana sa akin, ang pagiging madreng mangkukulam. Palihim na napangiting may pait si Sister Teresa, habang nananalangin na sana ay bigyan pa rin siya ng kapatawaran ng Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Wow! Ang ganda nun! Yung twist, kemang kulas, ang galing. Maraming salamat po sa pakikinig ulit at sa suporta sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Hi kay Ramsky from Bahrain. Hello po kay Lolito Valle from KSA. Kay Sam Escobar. Shout out kay Alicia Aliego from Masbate. Kay Rosette Ersando. Uy, tropa. Kay Glenda Gilyado. Kay Mark Gerald Dar. Hello po kay Maricel Francis from Singapore. Kay Marites Nalika. Hello din po kay Laya Dana Rose. Bumabagal talaga kapag kayo po yung binabanggit ko eh. Shout out kay Steve Nang and Chanel Nang at kay Chona Baynosa from Malaysia.
kay Sheila Ledesma at Ledesma family from Sagay City. Hello po kay Evelyn Soriano. Hi din kay Ledilia Bernil, kay Wildcats Kuting. Hello kay Cora Zoningay from Nueva Ecija, kay Filipina Palsario. Hello din po kay Barner Baki from MU, kay Rosalina Bogayong from Singapore ulit, kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia again, kay Astra Casco from Jensan. Hello po. Kay Tino Ramos, Marivic Ramos at kay Jimboy Jimenez. Hi din po kay Teresita Rosete, bagong subscriber po natin. Welcome po sa Kwentong Enteng. At ang panghuli, shout out kay Kurt Mina. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Merry Christmas mula sa Kwentong Enteng.